ka-issue ng bayan, good morning po. Narito po tayo ngayon sa Barangay Santa Ana, kung saan mga ka-issue ng bayan kanina ay tayo po ay napagawi na naman dito sa Barangay Santa Ana. Kung saan mga ka-issue ng bayan, kung saan nadaanan na naman natin yung mga naguhukay dito sa nasabing ilog, mga ka-issue ng bayan. At natuwa lang tayo mga ka-issue ng bayan dahil binigyan na naman ng pansin ng Barangay Santa Ana yung kanilang malaking ilog dito sa dating naging programa ng Barangay Joey Calderon, mga ka-issue ng bayan. Dahil nung araw, natuwa ako dahil sinabi sa akin ni Kapitan Joey ito nung lilinisin niya at bibihagan na ng isda. At ang ginawa nga niya ay tinupad yung mga kanyang mga naging programa, ang paglalagay ng floating kubo, at naggawa rin siya ng mga bangka na kung sakaling may mga bisita ang Barangay Santa Ana ng mga taga-ibang lugar, mayroong magamit na bangka na ipinakita ko naman doon kanina mga ka-issue ng bayan doon sa ating unang live na video. Ngayon mga ka-issue ng bayan, kukuha lang na natin ang kaunting mensahe ang naging magpapatuloy ng naging programa ng kanyang tatay, Engineer Joey Calderon, at ang kanyang anak na arkitekto dito sa bayan ng Taytay sa Barangay Santa Ana. At natutuwa naman ako at may pagmamahal din sa environment itong ating kapitan. Katulong siyempre ang ating pamahalang bayan ng Taytay at siyempre nandiyan talaga ang laging nakatutok na Municipal Engineering Rodel Gatapia. At kung na lang natin ang ating mensahe, ang ating napakasipag din na kapitan, wala din ginawang kundi mag-iikot sa kanyang malaking barangay sa Barangay Santa Ana. Kap, magandang umaga po. Like po tayo sa programang Isir Bayan. Ako po napadaan ulit dito sa inyong barangay at nakita ko po na tuloy-tuloy po ang pagpapalinis at pagpahukay ninyo ng parang hindi ko po alam kung ano hinahanap na mina kayamanan dito sa inyong sapa. Napakadaan pong siguro punilada na po yung mga lablab na nakuha rin basura eh. Ano po ang inyong magiging mensahe, magandang mensahe sa inyong mga kababayan dito sa pagpapalinis at pagpapagawa ng inyong sapa ulit? Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Una muna, nagpapasalamat po ako at nabisita muli tayo ng ating Don Romantico, Kuya Jerry Apunyo, sa kanyang issue ng bayan. Ayan, so yung ating patuloy na ginagawa po ng ating pamahalang bayan sa ating Maningning Creek ay talagang napakaganda. Ito ay makatutulong para mapalalim yung ating ilog, mapalapad po yung lupa o yung lablab, yung mga silt na mga naiwan sa mga gilid-gilid. At syempre, yung mga basura po ay talaga maiahon na hindi kaya ahonin noong mga team natin na mga lumulusong lamang. So, sa pamamagitan ng intervention ng ating heavy equipments, katulad ng mga ganitong amphibious backhoe at yung partnered with yung long arm backhoe po nila, ay nadadala po ng maayos at naikakarga sa mga dump trucks at madali po na nailalagay doon sa mga lugar dito sa ating area naman, mabababa ang area at dinidevelop na. So sa pamamagitan din po nun ay nakatutulong din po tayo para hindi agad umapaw yung Taytay River na hindi katulad noon na dito pa lamang, ito na yung highest contributor po ng tubig dyan sa Taytay River. Pero ngayon, kumbaga hindi ka agad niya napapataas yung tubig ng Taytay River. So, isa lang po ito sa mga ginagawa po natin na solusyon at suporta dahil nga po isa ang Barangay Santa Ana sa may pinakamabababang elevation ng ating bayan ng Taytay. Kaya kailangan po namin pagsumikapan at ipagpatuloy yung naiwan pong gawain ni Cap Joey na pangangalaga po sa ating kalikasan, lalo na sa ating mga household canals na nililinis po natin araw-araw sa pamamagitan po ng ating mga sweepers, sa pamamagitan ng ating mga flood control team. Ayan, yan po yung mga masisigasig po na kumakalinga at nangangalaga sa kapaligiran po natin at kagandahan po ng ating area. Kapling, yung mga nakita ko kanina, talagang parang bumalik sa aking alaala eh. Nakita ko yung mga bangka na pinagawa ng Barangay Kapitan Joey noong mga panahong siya nanunukulan dito. Nakita ko mga nakalagay na lang sa gilid eh. Tapos yung birds na pinagawa niya, na talaga namang yun eh, parang ang ginawa niya, yung maintenance, na paglilinis. Eto ho ba eh, ipagpapatuloy niya tulad ng mga floating kubo na nakita natin pag may dumarating ang Barangay Santa Ana na tuwa sila, kaya nanalo ang Barangay Santa Ana dati. Actually, napakaganda nga po niyan, Kuya Jerry. Gusto ko rin po ipagpatuloy. Ngayon, yung nadatnan po natin doon ng mga bangka, yung po yung ginagamit ng team natin
naman naglilinis. So ngayon, iginilid po muna natin at yun yung mga inaayos rin po natin. Kasi matatagal nang nagamit ng barangay at effective na kagamitan para sa paglilinis po ng gitna ng ating ilog. Yun yung po yung mismong pinapapabricate po ng aking ama ni Cap Joey ng fiberglass sa mga kasama po natin para magkaroon po tayo ng sarili po nating bangka. At yun naman pong barge na naroroon, actually napakatagal na panahon na. Ako po humiling sa mga team na nandyan po nakalusong sa ating munisipyo na maiahon. Kasi i-reconfigure po natin, i-reconstruct, i-refabricate po natin para maging fitted doon sa backhoe na meron lamang po tayo sa barangay. Nang sa gayon, kahit sa pamamagitan ng mga kagamitan nating sarili, ay magagamit rin po natin at makakalusong din po dyan sa ating ilog. So, nakatagilid Kuya Jerry dahil maahon na po yan. Dadali ko lang po ng motor pool para i-refabricate kasi medyo bulok na po yung ilalim. Nanariwa po sa aking damdamin, sa akin kasi nung kami ni Cap Joey, pag kami siya nagkukwentuhan kami doon sa kubo, Kuya Jerry, ganito. Tapos may mga isda doon na pinabihag siya ng mga tilapia, hito. Tapos pagka mayroong mga dumarating na bisita, nakapapabringwin doon na naging malinis, ibig sabihin, at yung hindi naging polluted yung sapa. Eh ngayon nakikita ko, umaano na yung tubig, nakita natin yung kulay ng tubig, iba na kulay. Dati, ang dating kulay ng tubig to talagang kulay itim na itim, na napakabaho na nasa ibabaw lamang ng mga lablab na burak at basura. Ang kagandahan ngayon, na lumitaw yung lupa na mga may basura, magandang nahuhukay na nila. Nakikita po natin talaga yung tagal na panahon na yung lablab na naririyan ay ngayon na naiahon na natin. So, nakikita na rin natin na yung mga cover ng mga kawayan na mga nakatanim dyan ay talagang sira na kasi nga lumutang na ngayon eh. So, yun na po yung mga ilan sa mga ayusin natin. Sabi ko nga, patapusin ko lang po muna ito, dara-diretso na po tayo sa rehabilitation. Kaya tayo ay nag-fund para sa ating 2025 annual budget sa 20% development fund ng rehabilitation po ng ating magiging soon-to-be Eco Bamboo Park ng Manila. Muli, dahil yun yung pinatanim ni Cap Joey, yung mga bamboo, yung lugar na yan, kala ko hindi mabubuhay. Pero nung mabuhay, ganda. Napakaganda. Sana mahalaga. Nakita ko yung picture ko Jerry ninyo noon na mabababa pa yung kawayan na yan. Sana so, i-maintain na lang natin yung trimming. Sana po ma-maintain ninyo kasi siguro po palibasa ang ating Cap Joey talagang naging bayani ng panahon ng pandemya, namatay siya sa kanyang serbisyo sa tao bilang barangay kapitan. Ay nakita ko naman siguro kahit paano na laging nakasubaybay sa iyo, natutuwa ang iyong napakagaling na tatay. Thank you, Major. Ayan, mga ka-issue ng bayan, ayan, at natuwa lang tayo, at sabi nga nila, Kuya Jerry, baka po pwede mo namang tanongin si Kapling dito sa pinagagawang ilog. Napakalapat po ng ilog na ito, Kapling, mga 30 meters yata. Yes, ayun, napakagaling na mga kumuha. May yung pinakamalapad po natin dyan, more or less mga 25 to 26 meters. So, napakaganda po talaga ng ilog ng Maningning. Kapling! Kinabutan mo ko Kuya Jerry, naglilinis kami. Oo nga po, at alam kong busy-busy kayo kasi tulad niya, nagpa-file na yata ang mga kandidato. At alam ko naman busy-busy po kayo, kaya konting habi ko, maabala muna si Kapling. At ako'y natutuwa kasi dahil sa pagpapatuloy kasi mga Kapling, sa totoo lang, ako'y makakalikasan Pagka nakikita ko sapa, ilog, bundok, bukid, natutuwa, parang ang kalmado yung aking pakiramdam. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Kapling, at sana ay ipagpatuloy ang magandang serbisyo na naiwan ng iyong bayaning tatay. Para sa akin, bayanin si Kapling Joey kasi namatay sa pandemya sa pagtulong, hindi nagtago. Maraming salamat po. Thank you, Jerry. Good morning mga kaisya ng bayan. Nadaanan ulit natin dito sa may ilog. Talagang tuloy-tuloy ang paghuhukay nila rito. Hindi talaga nila tinitigilan pagpapalalim. Pero malalim na mga kaisya ng bayan, umaagos na yung tubig. Nakita natin. Kasi tabi ho ng karsada ng ilog. Pero nung daan, kaya pagka madadaan mo nyo talaga, pagka dadaan kayo ng Santa Ana. Kagandahan nito mga kaisyo, itong sapa na ito dati lahat ng yung mga tubig na hindi na dumadaloy at
yung ibabaw na to, makita mo panay tubig na maitim. Ngayon, palibasa siguro, sa kauhukay nila, doon sa hinahanap nilang kayamanan. Ayun, bumaba na yung tubig. Bumababa na, maagos na. O, sa Tagalog na malalim ay umaanog, kumbaga. Ayun. Kaya nakakatuwa, dahil isipin lang natin na yung mga nakararaan panahon. Ito ay napalalim na. At tinanggal yung mga basura di sana yung mga panahong nag-uulan at nagbabaha. Hindi na sana nagkaroon ng mga yung mga kababayan natin. Nababawang lugar. Hindi nalubog. Ito ngayon, talagang puspusan pa rin. Kita mo natin talagang halos hindi ko alam kung tunilada ng putik at saka basura yung nahakot nila rito. Hindi pa rin na makita yung hinahanap ng kayamanan. Kaya hukay pa rin sila ng hukay, mga kaisyo. Ayan. Nakakatuwa na kayo bakit ako pagka nakakakita ng mga lugar na tulad ng ganito, sapa, bukid, mga kabundukan, parang iba yung pakiramdam ko pagka nakikita kong binibigyan ng ng pahalaga yung ating inang kalikasan. Kasi environmental ako ibig sabihin mahilig ako doon sa yung mga ganitong lugar, yung mga ilog, mga bukid, bundok. Parang pagka naroon ka yung ang panatag ng kaisipan mo. Kaya dapat ating bigyan ng pahalaga yung ibinigay sa ating yaman, para yung mga susunod naman maramdaman naman nila may ganun pala yung ganun pala nung araw, diba? Tulad nito, malalim na yung banda ron, siguro malalim na ilang buwan na nilang hinuhukay ito halos araw-araw pagka nadadaanan ko sila rito. Mapera kung sira yung kanilang panghukay na yan, yung bako na yan. Ayan, pero halos araw-araw naghuhukay sila dito, araw-araw nagsasampa sila ng mga burak na putik, basura dito. Ayan. Kayo ba mga kaisyo ng bayan, kayo ba masaya ba kayo pagka nakikita nyo ang ating mga kapaligiran na yung malinis? Diba? Tinan nyo yung tubig, umaanod na. Ang masdan lang yung mga kaisyo ng bayan, nakakatuwa dahil dati nakapiim lang yan. At yung tubig sa ibabaw, parang sa Las Piñas nung araw, yung kinukunan ng asin, ganun nung araw yun. Pagka pumupunta kami nung araw doon, mga 90s, yung tubig na ganyan, sa ibabaw nung doon, dagat doon, sa gilid ng karsada rin, nagkanakita namin pala, asin pala yun. Pero sa atin hindi Eto, pollution yan. Ayan, yung kulay na yan. Siyempre, lahat ng mga toxic waste na mga bahay-bahay, yung mga pabrika na dyan umaagos. Tapos yung mga basura, yan mga ka-issue. Pinakikita ko lang sa inyo. Kasi para mayroon lang kayo idea. Pero ito, maganda dito. May mga puno ng bamboo. Ayan. Ang nagtanim niya si dating Kapitan Joey Calderon. Kaya nilagyan niya ng mga ayan, ito nagkakabot na sila. Ayan mga ka-issue. Tuwa lang dahil binibigyan talaga nila ngayon ng pahalaga. Siguro nasa puso rin ng kapitang nakaupo. Dati kasi may pumalit na kapitan dito, hindi ko nakitang ginalaw to, kaya nakita ko nung parang pinapabaya kasi may mga nung araw kasi nung si Kapitan Joey, mga ka-issue, nilagyan pa ng yung floating na kubo para kung sakali na may mga dumating na mga bisita yung barangay, makita yung kanilang sapa, parang gusto nila pag malaki, di ba? Teka ha, teka lang na, lapitan natin mga ka-issue naman. Lapit tayo naman.
sa inyo. Nung dati kasi rito, nung si Kapitan Joey Calderon ng Santa Ana, before siya namatay, ang ganda nito eh. Kasi may mga isda na nakaano rito. May mga nakabihag ng isda dyan. Kaya nga yun, parang may mga, ayan, may mga sirena na nasa gitna ng ilog. Yun guys, yung mga kaisip. Tapos ilagyan niya ng ano, parang kubo, floating kubo dito. Kaya may mga bisita yung barangay nila, may mga nakikita, napapasyalan. Ito ko lang sa inyo. Tapos mayroon siyang sariling bars. Ayan, yung mga buhay. Para sa patutuko lang sa inyo yan. Tingnan nyo yan, yung bangka na yan, yan yung naglilinis lagi dyan. Tapos nung mamatay ng pandemya, ang barangay Kapitan Joey Calderon, ayan, pakita ko lang sa inyo para meron na kayo idea, para maniwala ko sa sinasabi ko. Nung araw kasi naggawa siya ng bangka na yan. Maraming mga bangka yan eh. Tapos meron siyang talagang hindi ko alam kung everyday o every week na naglilinis dyan na inano yan, ang ginagawa nila, nag-grooving sila dito sa kasapa na to. Tapos may mga isda na, may mga isda, malinis yung mga isda na ito mo, mga tilapia, may mga hito. Oo, siguro naman nakakain yun nung malinis pa to eh, malinis ang tubig kasi nito eh. Kaya lang ngayon parang nung mamatay ang Joey Calderon, medyo nako si Kapitan, nakita ko parang inabandon, napabayaan ito yung mga po, pero tumubo yung mga Chinese bamboo, tumubo na lahat. Siguro naman ayan, yung patotoo. Kaya nilagyan niya to, yung palang puno ng kawayan na yan, yung pala ay malaki yung naitutulong sa environment ng tulad nito na nasa gitang bayan. Kasi halos ng bayan po itong Santa Ana, nasa ano po ito, poblasyon eh. Kaya yun ngayon, yung nang mapalit yung kanyang kapitan na anak na si Architect Leng Joey Calderon, ayun, binigyan niya ng buhay yung naging programa ng kanyang tatay. At kasama na rin yung sinasabing lupang arenda sa may floodway. Marami po, hanggang yan kasi malaki po itong Santa Ana. At syempre, katuwang ang pamahalaang bayan ng Taytay sa pangunguna ng ating mayor ng Taytay, Alan na Martin Cincuento de Leon, na talaga namang palibas siguro mga kabataan sila gusto nilang abutin ng kanilang mga apo at ng mga magiging anak pa itong kagandahan ng kasi ang Taytay, alam sa totoo lang, napakadaming mga sapa na dinadaluyan. O isa na nga ito yung napakalaking sapa, siguro mga 20 meters ang lapad nito eh. At ito yung malalim na nga, nakita ko dati may mga bangka rito na pwede kang mamasyal. Kaya yung may bangka na yan, pwede yung mamasyal. Yan, yung floating yan, may bangka silang ganyan na pagka may mga bisita, may mga dumating na mamangka, mga taga-ibang bayan, mga taga Manila, mga bisita nila, nakita ko dyan. Tapos nagbibingwit-bingwit sila, may kubo. Kaya talagang nagpapasalamat din tayo dahil yung halos ng mga ibang lugar dito sa bayan ng Taytay ay talagang malalim na walang tigil ang sagip ilog, municipal engineering sa pangunguna rin siyempre ni Rodel Catapia ng bayan at ang kadadating narito na yung truck. Muna tayo. May dalag na ron. May isda na. Fishing may nataanan lang natin. Nagkasaan, pero pa sila. Ayun, dudugo pa ng ating bati. Talagang tutok sila rito. Tingnan nyo yung mga puno ng kawayan. Yun ang maganda rito eh. Nakasasala yata ng ano yan,
napakaganda. Malalim na. Kasi pagkamalalim na yan, at dumating na naman yung mga hindi natin inaasahang mga pagbabaha. Kasi ang Taytay talaga cut spacing ng tubig galing sa upline. Antipolo. Kaya Antipolo galing sa maabot rin yung Marikina. Ayan yung mga sinasabi sa inyo, may balsa ito yung mga bangka pa po. Ano po sa katunayan na ikinukwento ko sa inyo, totoo yan. Kaya po ay inabandon nung naging successor nung kapitan ng Joey Calderon nung mamatay siya. Pinabayaan po yung bird siya. Ayan o, yung nakalagay po ito, Roy Barangay Santa Ana. Ayan. Pinabayaan niyang mabulok kasi wala akong nakitang proyekto nung mamatay si Joey Calderon dito. Napabayaan po pati yung kanilang barangay na para naging haunted house nung panahon na yun na mawala siya. Tinan nyo ngayon, rehabilitate ng kanyang anak. Pagpatuloy ang kanyang mga sinulang programa ng kanyang tatay. Ito mga kaisyo ng bayan, yung pinagawa ng dating Engineer Joey Calderon na napakaganda ng kanilang barangay. Akala mo nga nung una, akala mo munisipyo. Ito yun. Pero nung nakalipas, nung siya namatay dahil sa pandemic, dahil sa pagtulong sa tao, meron naging successor. Ang problema, napabayaan. Ngayon, inaayos ulit. Samantala, inaayos ng kanyang anak na architect Leng Joey Calderon. Tatapasukin natin mamaya mga kaisyo ng bayan. Punala natin ng konting panayam si Kapitan Leng Joey Calderon. Ito po, napakaganda nilang barangay.